world that can be crazy, loud, overwhelming, and often painful, our church, this group, wants you to know that we are glad that you are here, right now. This is what we've all been waiting for. Mahal naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito. Dalangin namin ang iyong banal na presensya at patuloy mong biyaya. Sa gabing ito, O Diyos, inibinibigay po namin ang aming buong puso. Mangusap ka, maghari ka, at patuloy na mahikayat kami ng iyong makapangyarihang salita. Dalangin namin, Ama, na sa gabing ito, ang bawat boses naming mga kabataan ay maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng iyong tulong at biyaya. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hinihingal ka lang, may oras pang natitira, kahit parang ang layo pa, habol. Kung harangan ka man, sumalakay man mga pantay, lahat kami maghihintay. Habol, habol, dehado kung dehado, para saan pang magagalos mo kung titiklop ka lang, titiklop ka lang. Matalo kung matalo, huwag ka sanang magkakamaling, subuko na lang. Maagawan ka man, lalong huwag kang papipiga, kumpiyansa lang bawat bangga. Umalipas ka na, kumanda ka na sa paglipad, pakpak natin ilalantad. Dekado kung dekado, para saan pang magagalos mo kung titiklop ka lang, titiklop ka lang. Matalo kung matalo, huwag ka sanang magkakamaling, subuko na lang. Ang puso ialay sa laban, kapalit ay tagumpay. Ang puso ialay sa laban, kapalit ay tagumpay. Dehado kung dehado, para saan pang magagalos mo kung titiklop ka lang, titiklop ka lang. Matalo kung matalo, huwag ka sanang magkakamaling, subuko na lang. Ang puso ialay sa laban, kapalit ay tagumpay. Ang puso ialay sa laban, sa laban, sa laban, sa laban mo. Bakit ka ba tumigil? Bakit ka ba huminto? Anong dahilan? Sinong dahilan? Anong pumipigil sa'yo? Anong nagpatigil sa'yo? Ito na ang oras upang muli pupunasan na natin ang mga luha natin at tatakbo na ulit. Mas magaling, mas mabilis, mas malakas, mas malinis, at mas mainam kaysa sa mga nakalipas.
upang sa dulo makita mong nakangiti si Kristo. Do it again, Jesus. Whoa, do it again, Jesus. Whoa, you can do all things. Heal every sickness, free every captive. You can do all things. Restore what is broken, blind eyes you open. The mountains melt like wax before you, God. Whoa. So let all the earth rejoice in who you are. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again. Whoa. You can do all things. Heal every sickness, free every captive. You can do all things. Restore what is broken, blind eyes you open. The mountains melt like wax before you, God. So let all the earth rejoice in who you are. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again, do it again. Everything we've seen and more. Do it again, do it again. Lord, we believe for more. Do it again. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again, Jesus. Come on, if you believe it tonight, sing out. Do it again, Jesus. Whoa. 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 Do it again. Everything we've seen and more. Do it again, Lord, we believe for more. Do it again, God. Whoa. Everything we've seen and more. Yes. Do it again tonight, God. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again, Jesus. Whoa. Do it again, Jesus. You've done it again, Lord. You've done it again. You are good and you are mighty and you are merciful.
And you keep taking care of me when I don't deserve it. Praise you, Jesus. You are Lord. Give me another one, Lord. Guide me to who you want me to help. Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord, raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an army of believers, Lord, that hate to be lukewarm and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord, raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance. Raise up a generation, Lord, that will take light into this world, that will not compromise when under pressure, that will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees, who will worship you with their whole hearts, Lord. Lord, call us to battle, that we may proclaim you King of kings and Lord of lords. I pray these things with all my heart. Raise them up, Lord, raise them up. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-Gig Zone! Namimiss ko na po kayo! Grabe talaga! Kaya hinahamon kita kung ikaw si Boy Tapang! Ang gigigil ako sa'yo, I love you! Wala lang, namiss ko lang kayo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, meron tayong pag-uusapan patungkol sa ginagawa natin kung gaano tayo hindi sumusuko. Amen? But before that, tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo, protection, sa biyaya mo at pag-iingat sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ganun din yung aming mga mahal sa buhay. Lord, we pray sa aming mga pag-uusapan. Patuloy niyo po kami, Lord, samahan at bigyan ng wisdom. Salamat, Lord. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Narinig mo na ba yung ganitong pangako? Alang-alang sa'yo. Or, alang-alang sa'yo, ibubuwis ko ang aking buhay. Yung mga ganyan, di ba? Or, alang-alang sa pagmamahalan natin. Or, pwede ding sabihin, alang-alang sa pagiging magkaibigan natin. Or, alang-alang sa yumaumong ama. Yung mga ganyan, di ba? Yung alang-alang sa matamis nating pagtitinginan. Yung word na alang-alang, hindi naiilang ha. Yung alang-alang, sa English term po niyan ay for the sake. Yan. Ang ibig sabihin po, yung ginagawa mo ay isang bagay dahil sa pagpapahalaga o pagmamahal mo sa isang tao o pagpapahalaga mo sa sumpaan o sa inyong pag-uusap okay, or mga pangako alang-alang sa iyo o alang-alang sa ating pinag-usapan. Ngayong gabing ito, pag-uusapan po natin kung paano natin gagamitin yung salitang for the sake or alang-alang. Yung title po natin, Alang-alang kay Kristo. Tuloy pa rin. 2 Corinthians chapter 12, verse 10, ang sabi po dito,
This is why, for the Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties, for the sake of Christ. For whenever I am weak, then I am strong. Ano ba yung background nito? No? Tingnan muna natin. Itong si Apostle Paul, dumanas po siya ng iba't ibang sakit, parusa, persecution, at 2 beses nga siya muntik pang mamatay, no? Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pangalawang sulat niya sa Church of Corinth, most probably siya po ay nasa Macedonian Church, of course, or sa Macedonia para mag-mission po doon. And dito po sa passage na ito, ang gusto pong sabihin ni Apostle Paul sa kanyang pagsusulat, yung pagsunod niya, yung lalim ng kanyang devotion, yung kanyang ginagawa na kahit dumana siya ng halo-halong pag-uusig at pagbibintang at paghihirap, well, si Apostle Paul ay hindi lang niya pinatunayan yung kanyang pagiging lingkod ng Lord, but also, tingnan niyo po based sa context, ito ay dinidepensahan niya hindi lang yung kanyang sarili, bagkus yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Mahalaga po yun para kay Apostle Paul. Ngunit sa kanyang pinararating dito, ano man yung kanyang sapitin o sinasapit ay mananatili po siyang naglilingkod sa Diyos alang-alang kay Kristo na ating Panginoon. Wow! Sarap nun, no? I believe kung bakit ganito kasilos at kalalim yung paninindigan ni Apostle Paul, well, dahil po sa kanyang dahilan at walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ikaw po, ano po ba yung dahilan mo? Bakit ka naglilingkod kay Lord? Ano ba yung dahilan mo? Bakit ka nananatiling matatag? Kung bakit ka talagang grabe yung puso mo sa Panginoon? Para kanino ka ba bumabangon? Di ba? So, sana para sa Panginoong Hesus din. At kung para sa Panginoon, dapat katulad din ng paninindigan na meron si Apostle Paul. Sana ganito tayo. Hindi bumibigay. Tuloy at magpapatuloy pa rin. Amen ba? Ano man yung danasin natin. Hirap man yan, persecution man yan, o kung ano mang mga paghihirap na danasin man natin, well, mananatili tayong tuloy at tutuloy pa rin. Sige sabihin mo nga sa sarili mo, tuloy lang, alang-alang kay Kristo self. Ayan. Paki-comment nga sa comment box natin na tuloy lang tayo, alang-alang kay Kristo. Okay, ano ba yung dapat nating makita sa gabing ito na dapat nating matutunan at dapat din nating lakaran, lalo na sa ating mga sitwasyon araw-araw? Una, sa gitna ng paghihirap, mas lalong pumapalag. Di ba? Sabi dun sa verse 8 to 9, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ibig sabihin ba, sabi ba ni Apostle Paul, okay lang manghina ako, kasi para makita ng mga tao na maging mahina ako lagi. Tuwang-tuwa ba siyang mahina siya? Tuwang-tuwa ba siya na nandun siya lagi sa struggle? Na tuwang-tuwa ba siya na parang ang dating ay tinitignan siyang mahina? Hindi po. Ang ibig sabihin lang po ni Apostle Paul, ano man yung kanyang dinadanas, ano man yung meron siya na dinadanas na persecution, paghihirap, well, mananatili siya upang makita yung biyaya ng Diyos. Well, si Apostle Paul nakaranas talaga ng samo-samong mga persecution at paghihirap sa kanyang paglilingkod sa Diyos, pero ang tanong, natinag ba siya o lalo siyang pumalag? Dapat ganun din tayo, no? Ito yung nagagawa ng biyaya ng Lord, yung grace ng Lord sa buhay niya. At ganun din sa atin. Sige nga, sabihin natin, palag-palag! Di ba? Ang mga anak ni Lord, hindi alam yung salitang pagsuko. Isusuko na yan. Of course. Hindi natin alam yung pagsuko. Kapag tumakbo ka, talo ka. Kapag huminto ka, stock up ka.
Minsan kasi ganito hindi pa nag-uumpisa yung laban talo na agad yung pag-iisip no? Meron ng talo ng kaisipan. Well, totoo lang ang mga anak ni Lord, hindi talo ng mag-isip. Amen ba? Laging positibo ang ating pag-iisip. Ang hirap kayang pabagsakin ng taong merong positibong mag-isip. Amen ba? So, isipin mo may epidemya na. Nakukuha pang maging on fire. Ikaw yata yun Tama? Nakukuha pang maging devoted, mas malalong lumalim kay Lord. Sa gitna ng sitwasyon natin, ngayon, nakukuha mo pang mag-win at mag-disciples at mag-cell group pa. Amen? Well, ganun talaga, no? Iba ka talaga. Sabihin mo nga sa sarili mo, iba ka. Amen? Hindi dahil iba ka, dahil ikaw iba ka kasi iba yung tinitingnan mo at iba yung pinanghuhugutan mo ng lakas. Amen ba? Well, iba talaga kapag si Lord ang dahilan mo. Yan tayo. Si Lord ang dahilan natin. Kaya, palag-palag talaga. Tandaan mo, kasama mo si Lord sa lahat ng katagumpayan mo. Kasama mo si Lord kahit sa gitna na maraming pagsubok na pwede mong na-experience or ma-experience pa. At ito lang, magtatagumpay kang lagi. Dahil ang dahilan mo kung bakit ka sumusunod ay walang iba kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kapag naninindigan tayo sa gitna ng paghihirap, mas nakikita yung tindi ng biyaya ng Lord at pag-ibig ng Diyos. Sa panahon ngayon, totoo lang, hindi na uso ang Kristiyanong takot. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo kung may katabi ka. Tapos sabihin mo, hindi na uso ang Kristiyanong takot. Pumapalag na. Amen? Pangalawa, sa gitna ng kahinaan, laging naninindigan. Yan tayo Sabi po dun sa ating binasa, for whenever I am weak, then I am strong. Nakaka-bless lang talaga tong si Apostle Paul. Kabaliktaran yung kanyang kaisipan sa maraming mga Kristiyano ngayon. Di ba? Tama? Si Apostle Paul na nakikita niya yung biyaya ng Lord sa ginagawa ni Lord sa panahon ng kanyang kahinaan. Tama, di ba? Usually ang nakikita ganito, kapag merong mga kahinaan tayo, mas parang na-overshadow tayo ng mga problema na parang dun pa sa panahon ng kahinaan, dun pa tayo lalong nalulugmok. Kasi nga, parang ang dating, nakafocus tayo sa problem. Nakafocus tayo sa mga struggle sa buhay natin. Nakafocus tayo sa kahinaan. Kay Apostle Paul, hindi. Si Apostle Paul, habang nakikita niya yung mga kahinaan, mas nakikita niya yung biyaya ng Lord. Kaya ang sabi niya, whenever I am weak, then I am strong. Why? Sa panahon ng kanyang kahinaan, nakikita niya yung kalakasan ng Panginoon. Dahil sa Panginoon siya kumakapit. Mas nabubush siya dahil sa nakita niya yung ginagawa ni Lord. Hindi nangihina, hindi nadidisappoint, hindi na lang bigla aalis, hindi tatalikod, o hindi magtatampo. Anong ginagawa niya? Sabi niya, whenever I'm weak, then I am strong. Sana ganito tayo, no? Kapag nararanasan natin yung mga kahinaan, nasasabi natin, mararanasan ko ulit yung kalakasan na manggagaling sa Lord. Amen ba tayo dyan? Amen. Ganito yung mga tunay na mga anak ng Diyos, na nakikita niya yung kalakasan ni Lord, yung magagawa ng Diyos sa panahon na mahina siya. Ganon din tayo, no? Yung kita mo si Lord sa lahat ng sitwasyon mo, na kahit sa gitna ng kahinaan pa yan, na kitang-kita mo yung biyaya ng Diyos, mas nabe-bless ka kahit sa gitna ng pagsubok pa. Amen. Alam ba, masusubok yung tunay na paninindigan sa panahon ng kahinaan. You know why? Given na kasi na kaya mo kapag malakas ka. Amen ba? Pero, sa panahong mahina ka, diyan napapatunayan yan. May kita yung grabing pagkapit mo kay Lord, di ba? Sa panahon nga na
na nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay mo, nakakaranas ka ng kahinaan, mas gagawin mo dapat yung kalooban ng Diyos. Mas lalo mong tatayuan, paninindigan mo kung sino ka sa harapan ni Lord. Hindi sa mga pagkakataon na ganito ay lalo kang sumusuko. Hindi ka dapat papanghinaan ng loob sa panahon na may mga struggle tayo sa buhay. Laging kakapit at hindi bibitaw sa Lord, hindi lalayo sa Panginoon. Sa totoo lang, ang buhay Kristiyano, hindi tayo nakabase sa sitwasyon. Nakabase tayo sa devotion kay Lord. Amen ba? Minsan kasi, ang masakit lang, wala pang ang pagsubok, bumibigay na tayo. Sabihin mo ulit, huwag ganan. Walang bibigay. Anong ba may mga Kristiyanong hindi marunong manindigan? Sabihin mo, hindi ako yun. May paninindigan ako. Sige. So, ang tunay na anak ng Diyos, tunay na naninindigan sa gitna ng marami pang pagsubok. Sabi nga natin, sayang lang ang mga galos mo kung bibigay ka rin pala. Sayang lang mga sugat mo kung susuko ka rin pala. Kaya bro, sis, anak, kaya mo yan. Kaya ni Lord. Kasama mo si Lord. Amen ba? Pangatlong points or punto. Sa gitna ng hamon, laging bumabangon. Di ba? Naranasan mo na ba na gumising ka ng umaga na ang hirap bumangon? Alam mo, minsan ganun din yung buhay Kristiyano. Ang hirap bumangon. So sa gitna ng pagsubok, may kita yung tunay na champion. Philippians chapter 4 verse 13. Sabi po din ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Grabe, no? Tanong, sino ba ang hindi nakakaranas ng kahinaan? Di ba lahat naman tayo? Pero iba kasi kapag alam mo yung dahilan ng kalakasan mo. Alam mo yung dahilan kung bakit mo tinutuloy. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga malakas. Hindi naman talaga tayo malakas. Talagang may nagpapalakas lang sa atin. May nagpapatibay lang talaga sa atin. At walang iba kundi si Lord. Amen ba? Minsan may mga pagkakataon sa buhay mo. Ito darating yung time na lilingunin mo yung mga pagsubok na napagtagumpayan mo. Na dati inakala mo na parang hindi mo kaya. At doon mo makikita talaga yung biyaya ng Diyos. Mapapasabi ka na lang, Lord, hindi po ako yon. Ikaw talaga ang umalalay sa akin kung bakit ko nakayanan. Amen ba? Well, dyan natin talaga makikita yung biyaya ng ating Diyos. No need to be afraid. Kasama natin si Lord. Kapag kasama mo ang tunay na champion ng buhay, well, champion ka rin. Amen? Dahil sa Kanya. Pag dumarating sa buhay natin na parang nanghina tayo at hindi natin kayang bumangon, isipin mo lang, si Kristo ang dahilan natin. For our conclusion, marami na mga duwag na Kristiyano. Mga Kristiyanong bumibigay dahil hindi talaga si Kristo ang kanilang dahilan. Sabi nga natin, kung si Kristo talaga ang dahilan, wala kang dahilan para magdahilan. Amen ba? Si Apostle Paul nanindigan. Hindi dahil magaling siya o malakas siya. Si Apostle Paul nanindigan alang-alang kay Kristo. Ikaw, ang totoong nanindigan kay Kristo, walang ibang dahilan kundi yung grasya at pag-ibig ng Diyos. Naniniwala ako, ito dapat yung tinatayuan natin. Galatians chapter 2 verse 20, sabi po ng Apostle Paul, I am crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Huwag kang papayag na dahil
sa mga bagay na ino-offer ng mundo ito, ay mababaliwala ang lahat. Huwag kang papayag na kahit isang minuto ay hihinto pa. O kahit ano pa, huwag kang papayag na ipagpapalit mo yung pagmamahal ng Diyos at pagkatawag niya sa iyo. Lalo na yung ginawa ni Lord sa cross. Kung si Apostle Paul kaya ay nagpatalo, hindi nanindigan, nagpadala sa kahinaan, hindi niya na sana na nagawa yung mga bagay na pinagawa ng Diyos sa kanya. Hindi dapat siya nagtagumpay ng ganun kalibre. Pero anong ginawa ni Apostle Paul? Sabi niya, for the sake of Christ, or alang-alang kay Kristo. Si Apostle Paul, hindi nagpatigil. Pumunta siya sa iba't ibang dako ng mundo just to share Christ. Hindi dahil madali o kayang-kaya niya, for the sake of Christ. Dinanas niya yung persecution, pero hindi siya nagtagal. Mas lalo siyang nagpursige. Dahil sa malawak ng biyaya ng Diyos, patuloy na nag-share at hindi nagpupigil. Tayo, ganun din. Amen? Tuloy tayo alang-alang kay Kristo. May kahinaan man, pero sa biyaya ni Lord, masusumpungan natin yung kalakasan na gagaling sa Kanya. Hindi tayo hinto. Magawin tayo. Hindi tayo hinto. Mag-share pa rin tayo ng gospel. Ano man yung sitwasyon natin. Tuloy mo lang. Itutuloy ko. Itutuloy natin lahat. Si Apostle Paul, tinuloy niya. Amen ba? Sabi niya, for the sake of Christ. Dinadanas niya man yung paghihirap na ito. Well, itutuloy niya for the sake of Christ. Tuloy din tayo for the sake of Christ. No turning back. No turning back. Shattered like you've never been before. The life you knew in 1,000 pieces on the floor. And words fall short in times like these, when this world drives you to your knees. You think you're never gonna get back to the you they used to be. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been, and tell your heart to beat again. Just let that word wash over you. It's alright now. Love's healing hands have pulled you through. So get back up, take step one. Leave the darkness, feel the sun. 'Cause your story's far from over, and your journey's just begun. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been, and tell your heart to beat again. Let every heart break and
everything for your good. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Your heart to beat again. Beat again. Oh, so tell your heart. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Beginning, just let that word wash over you. It's alright now. Love's healing hands have pulled you through. So get back up, take step one. Leave the darkness, feel the sun. 'Cause your story's far from over and your journey's just begun. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Let every heart break and every scar be a picture that reminds you who has carried you this far. 'Cause love sees farther than you ever could. In this moment, heaven's working everything for your good. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po, God, sa buhay ng iyong lingkod na si Apostle Paul. Salamat, Lord, dahil nanindigan siya. Pinakita niya kung paanong lumakad sa kabila man, Lord, na maraming struggle, maraming mga pagsubok. Lord, dumating sa time na maraming accusation sa kanya. But Lord, nanindigan po siya. At dahil po doon, O God, patuloy niyang nakita, naranasan ng iyong biyaya at binigyan mo siya ng katagumpayan. Lord, sa gabing ito, yung mga anak mo ito, Lord, ay patuloy kaming magpupursiging makapaglingkod sa iyo. Ano man yung aming sitwasyon, dumating man yung aming kahinaan, sabi ni Apostle Paul, when I'm weak, then I am strong. Hindi dahil sa amin, kundi dahil meron kaming Diyos na tutulong sa amin. Lord, alawas na maramdaman po namin yung grabing volition, yung grabing puso, Lord God, yung grabing devotion na makapaglingkod sa iyo sa kahit
anong sitwasyon. Lord, magawa po namin ito. Alang-alang sa iyo, God. Tuloy ang pag-uwi, no God. Tuloy ang pagdidisciple, Lord. Lord, itutuloy namin ang Great Commission. For your name's sake. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Huwag tayo mag-dwell sa ating mga kainahan. Tuloy tayo alang-alang kay Kristo. Sa ating Panginoon. Tuloy ang pag-uwi, tuloy ang pagdidisciple, tuloy ang Great Commission. Alang-alang kay Kristo na ating Panginoon. God bless us. Can't hold any longer. This place in fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Comprehend the future ahead. Here we go. Here we go. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till our air runs out. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till our air runs out. The big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. The big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation.
Nagsimula sa isang malinaw na pagkatawag hanggang sa mabigyan ng malinaw na pangitain at sinundan ng maingat na pagsunod. Meron pang pag-asa. Ito yung pinaniniwalaan namin. Ang henerasyong ito ay meron pang pag-asa. Pag-asa na nagmumula mismo sa pinanggagalingan ng lahat ng pag-asa. Jesucristo. Ang henerasyong ito ay kailangan si Kristo. Natatandaan niyo pa ba kung paano sinimulan ni Lord ang lahat? Mga kabataan na pinagkatiwalaan ng malaking gawain para lamang sa iisang layunin, ang maipakilala si Kristo. Ang maipakilala siya sa henerasyong ito sa pamamagitan ng Gig Zone. Iba't ibang tema, iba't ibang pagkain, iba't ibang sayawan at kantahan ang ating mga makabuluhang usapan na hindi natin inaasahang aabot sa puntong ito. Hindi na nga natin alam kung gaano na kadaming luha ang iniyak sa bawat Huwebes ng gabi sa tuwing nananalangin tayo para sa tagumpay ng gawain kinabukasan. Pangarap kasi natin na maibigay yung best kay Lord, yung pinakamaganda, pinakamasaya, yung pinakamainam, kasi the best siyang Diyos. Kahit minsan kapos, kulang, mahirap, sakit, nakakapagod, nakakagutom, nakakaubos. Hindi na natin alam kung saan pa tayo dadalhin ni Lord at kukuha ng mga kailangan natin. Kailanman hindi niya tayo iniwan sa bawat Biyernes na ginawa niyang matagumpay, mga imposible na naging posible, mga bagay na higit pa sa mga panalangin natin. Merong isang Diyos na nagtatawid sa atin sa gawaing ito, sa pangarap na ito. Sa loob ng mahigit isang taon na magkakasama, tuwing Biyernes ay makikita niyo kaming nakangiti, punong-puno ng galak at kalakasan. Appear dito, appear dyan, picture dito, picture dyan. Abot ng pagkain dito, pati dyan. Kasama pa ang juice na minsan sa tamis ay kinulang. Mga ngiti at pagpapalakasan na hindi alintana kailanman ang pagod, sakit at paghihirap para sa gawain ito. Kung gaano nakaraming ambagan at tiyakan, maibigay lang ang the best na food trip at disenyo. Nakakatuwang isipin kung gaano tayo hinubog ng Diyos sa mas malaki pang mga pangarap para sa Kanya. Mga bating, welcome to Gig Zone! At paalaman ng salamat sa pagpunta nyo. See you next Friday. Sapat na ang matatamis na ngiti ng bawat isa sa inyo. Sa mga pagkakataong pinagbigyan kayo, sa mga sigaw nyong one way, at todong sigawan at talunan natin para kay Lord, masaya na tayo dito. Sulit na ang lahat ng pagod. Makita lang na ang bawat isa ay totoong nagpupuri at nagbabago para sa ating Diyos. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Wala na ang malalakas na hiyawan, mga nagagandahang disenyo at mga ilaw. Kahit ang ilan ay bigla na lang ding nawala. Nakakalungkot. Napatigil tayo, napahinto ng ilang buwan dahil sa mga hindi inaasahan na dahilan. Ngunit ipinagpatuloy ang laban, dala-dala ang pangarap at pagkatawag natin, ang mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa lahat ng paraang alam at kaya natin
nananatiling siya ang gumagabay at sumasama sa atin. Ngayong araw, hindi na kami mag-isa. Hindi na kami 3. Hindi rin 7 o 30. Dahil ngayong araw, kasama ka na namin sa pangarap na ito. Ang maipakilala si Kristo sa henerasyong ito, sa bayang ito. Ang maging kabahagi sa malinaw na pangitain. Ang mag-invite ng mas marami pang kaklase, kabarkada o tropa. Ang ipakalat na totoo ang Diyos at dakila ang pag-ibig niya. Dahil isa ka sa nabago at patuloy na binabago nito. Ang bigyan siya ng kagalakan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang makapangyarihang salita. Kabahagi ka na namin. Kasama ka na namin. Kaisa ka na namin. Sa puntong ito, mapapagod ka na rin. Iiyak ka na rin. Magsasakripisyo. At magagamit ka na rin para sa kaluwalhatian ni Kristo. Kabahagi ka na namin, kasama ka na namin, kaisa ka na namin. Naipakilala sa henerasyong ito ang Diyos na nagbago sa iyo. Hindi pa nagtatapos dito. Umpisa pa lamang ito sa mahabang paglalakbay at pagkakbang mo sa pagkatawag sa iyo. Umpisa pa lamang ito. Dahil ngayon, ako, ikaw, tayo na ang gagamitin ni Kristo para ipakilala siya sa henerasyong ito. Sa mas marami pang kabataang gaya natin na kailangan ng tahanan na gaya nito. Ngayong araw, ako, ikaw, kasama ka na namin. Kasama na kayong sabay-sabay nating itataas ang pangalan ni Kristo. Handa ka na ba? Humanda ka na. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi mga ka-Geek Zone. Paano ba yan? Kita-kits tayo ulit bukas sa ating live worship, 5 p.m. At pagkatapos nun, tawagin na sina ate at kuya at makisaya sa ating crossover online service, 7 p.m. See you! Bye!